Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, kung kahapon in-update ho natin si dating PNP Chief General Nicolas Torre III na kung saan may panawagan ho siya sa taong bayan, especially ho dyan sa mga taga tama ba? Santa Rosa, Laguna ba? Hindi tayo nagkakamali. May gagawin hong panran dyan. Para ho sa panawagan na stop bullying, especially mga nangyayari ho sa mga kabataan, estudyante. Okay, ngayon mga kababayan, pag-usapan ho natin si dating PNP Chief General Nicolas Torre III na kung saan ay nagbigay na ho ng pahayag, sagot dito ho sa ginawang pahayag ho, or banta ni Congressman Pulong Duterte alias 51 billion boy. Na kung saan ay magbabayad daw ang mga nangidnap sa kanyang tatay na si Digong. Hanggang ngayon, kidnap pa rin tayo. hanggang ngayon, kidnap pa rin tawag nyo dyan. Ewan ko, bakit kidnap ang tawag nila dyan? Grabing kidnap yun mga kababayan. Inabot ng negosasyon, umabot ng 12 oras ho. Mahigit sa Villamor Air Base. Tapos nagkapukpukan pa sa ulo. Kasi itong isa pang asawa ni Digong, na si, ano pangalan nito? Si, hindi ko matandaan yung pangalan. Itong si nanay ni Kitty Duterte, Hanelit Abansenya, namukpok ho ng cellphone sa isang ulo ho ng babae na pulis ho. Laki ng bukol dito. Kaya nga nabansagan ho yung si Hanelit Abansenya, pokpok po yun . Kasi nga mahilig mamukpok. Ano pa? Nagkaroon ho ng mga live. Nagkaroon ho mga live ho ng mga mainstream media. Tapos ano pa? Sinakay sa eroplano. Ano pa? Ewan ko, kidnap ba tawag nila diyan? Eto mga kababayan, nagsalita na ho. Itong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Pakinggan ho natin ko sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon niyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. We respect them, we respect their opinions, pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So I don't think that Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi ito si dating Teddy Locsin, yung laos na
Sa ano ito, nasa mundo ng ano ito eh. Mainstream media, alam ko si Teddy Locsin. Alam ko kilala sa mainstream media ito nung medyo bata-bata ho tayo. Oo. Oo, kasi nagbibigay ho simpatya doon kala Digong. O, doon sa sinasabi ni Purong na kidnap. O, bakit daw hindi ka kumilos noon? Mga panahon na yun, congressman ka noon. O, ewan ko, talo na ba ngayon ito? Hindi naman nanalo ito ng 2025 election. O, kasi nga, mga kababayan, bakit masasabing kidnap? Ano? Bakit masasabing kidnap? Unang-una, si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, ginampanan niya lang naman ho ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho. Nautos din naman sa kanya sa taas. Utos din sa kanya yan doon sa taas siyempre that time hindi pa ho siya PNP Chief noon. Ang posisyon niya noon hepe, direktor ng CIDG. May mas mataas pa sa kanya. Kung yun ang order sa kanya Kasi nga, mga kababayan, yung warrant of arrest ng ICC, binigay ho sa Interpol. At yung Interpol naman ang nagpunta rito, at syempre, aasisan ho yan ang PNP. At pinaliwanag na ho ni PBBM yan kung bakit kinakailangan maipagtulungan ho tayo sa Interpol. Kasi pag hindi ho tayo nakipagtulungan sa Interpol dahil pumasok rito at ihahanda nila o isa-serve ang warrant, hindi tayo nakipagtulungan, magiging komplikado sa mga susunod hong panahon or taon or buwan. Paano kung may mga wanted ho rito nagpunta sa ibang bansa? At kinakailangan din naman natin tayo humingi ng tulong sa Interpol para ma-aresto sila, madakip, pabalik dito. Baka hindi na ho tayo pansinin ng Interpol. Kasi nung makikipagtulungan sila para i-serve, arestuhin si Digong dahil binigay sa kanilang warrant ng ICC, hindi tayo nakipagtulungan. So, ang mangyayari niyan, baka marami na hong wanted sa ibang bansa na hindi na madakip. Dahil ayaw na makipagtulungan sa atin ng Interpol dahil hindi rin tayo nakipagtulungan sa kanila nung i-arestuhin si Digong. So, komplikado. At ICC lang naman, mga kababayan, mga ka-analyze, ang ICC lang naman, mga kababayan, mga ka-analyze, ang wala ng jurisdiction dito. Hindi ang Interpol. Si Digong si Digong nakakalimutan nung alisin ng Interpol, mga kababayan. Kasi nga, mga kababayan, yung ICC, tinanggal niya para sa sarili niyang kapakanan. Hindi ho napag-usapan ho yan sa Congress, sa Senate, siya lang ho ang nag-desisyon kasi malalagay siya sa alanganin dahil nagsampa ho ng kaso si dating Senador Antonio Trillanes sa ICC noong 2017 ba yun? Gumugulong pa yun. Kasi ang alam ko, hindi ako nagkakamali, nagsimula ho ang ating ugnayan sa ICC 2011. Pinutol ni Digong 2019. 2019, pinutol ni Digong para sa sarili niyang kapakanan. Kasi nga nagsampa ng kaso si dating Senador Antonio Trillanes ng Crimes Against Humanity sa ICC 2017. Ibig sabihin, nung ipinail ho ni Digong, ipinail ni dating Senador Antonio Trillanes ang Crimes Against Humanity sa ICC, member pa rin ho tayo may ugnayan pa rin ho tayo sa ICC. Sabihin, ongoing pa rin yung war on drugs at extrajudicial killing. 29 ho, tinanggal, pinutol. Kaya yung sinasabi, umalis ng Pilipinas, hindi umalis ang Pilipinas, tinanggal ni Digong. Na hindi ho pinag-uusapan kahit saan. Siya lang ho mismo ang nagputol. O syempre nga naman, para sa sarili niyang kapakanan. Kung talagang hindi duwag si Digong, gusto niya talagang maimbestigahan siya ng tama, di ba dapat ng 2019 di niya pinutol? Para makapunta rito, ma-aresto siya. Dapat di niya pinutol para ma-aresto siya na maayos talaga. Ma-imbestigahan din siya na maayos talaga. Hindi, pinutol niya rin. Tinanggal niya. So, ibig sabihin, takot din siya. Kumbaga, payabang na lang yung sinasabi niya na arrestin niyo ako. Sige, hinihintay ko kayo rito.
Oh, gusto niya pala pa-aresto pero tinanggal niya yung ugnayan natin. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po. Next week, kasi alam ko meron parang may Kibuloy. conflict of